Magandang umaga po muli mga kapatid, mga kababayan. At mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos ang pamagat na Healing the Sick as a Form of Worship. Ako nga po pala si Edwin Siriaco. Tara po mag-aaral tayo ng Bible. Ang bibigyan ko po ng pansin po yung sa Matthew 25 verse 31 to 40. Babasa po tayo mula dito sa Pinoy New Testament Version. Ganito po ang sinasabi: pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Harap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa, at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos, sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin nyo ang kahariang inanda para sa inyo mula pa nung create ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain nyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom nyo ako. Nung naging dayo ako, pinatuloy nyo ako. Nung wala akong maisuot, dinamitan nyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan nyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw nyo ako." Sasagot naman ang mga matuwid, "Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo?" At sasagot ang hari, "Tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin." Purihin po ang Panginoon. Ang pamagat nga po is Healing the Sick as a Form of Worship. At meron pong 4 na points na bibigyan ko po rito sa pag-aaral natin. Yung word na swab, no? SWAB, swab. So, ang S po ay stands for sacrifice. Sa law of trade, laging merong fair exchange na kailangan para masatisfy ang both partners at hindi sila malugi. Kaya nga pag overpriced ang face mask o alcohol, anong sinasabi natin? Madaya o andaya naman ng taong ito. Ganon mag-isip ang trade partners. Bago gumawa ng aksyon, kailangan laging may kapalit. Sigurista kumbaga. Minsan nga kailangan may advance pa o deposit. Pero hindi mo pwedeng i-apply ang law of trade sa sacrifice. Ang sakripisyo ay pagbibigay ng sarili sa iba, kahit walang kapalit. Kaya ang sakripisyo sa panahon na ito ng krisis ay maituturing mong extraordinary. Dahil ang pagsasakripisyo ay mahirap pero kailangan gawin para bumuti ang kalagayan ng iba kahit hindi mo ito kilala. Sa mga araw na ito ng April, ang gabi minsan ay umabot sa 29 degrees. Sabi ng Manila Bulletin, nung April 21 ay umabot sa 35.8 degrees Celsius po sa Metro Manila. Napakainit po noon. Paano po pa kaya kung yung tao ay pagsusutin mo ng personal protective equipment? So sa init pa lang yon, wala pa yung risk na mahawa sa sakit o yung pagod at puyat ng ating mga health workers. Kaya matatawag talaga nating sakripisyo ang ginagawa ng mga frontliners, kasi sa kanila na nakakaalam ng medisina at ng kalusugan, ibinigay ang karapatan at pribilehiyo na magbigay ng lunas sa COVID-19. Ngayon po, ang preparation ay sa day of preparation ko is 6,710 cases with 693 recoveries at 446 deaths. Kaya po, sacrifice po. Ang W po ay worship. So what is worship?
siguro na impluwensyahan na tayo ng pop culture. Kaya ang tingin natin sa worship ay kantahan at saka tugtugan lang. Sa Tagalog, ang worship ay pagsamba o sa Cebuano, pagsimba. Ang worship ay pagdakila at pagbibigay ng parangal sa Diyos. Basahin ko po uli yung sa verse 37 hanggang 40. Sasagot naman ang mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? Nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O bad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? Ito po yung sagot ni Jesus. At sasagot ang hari, tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at mahinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin. Kaya po pwede nating maituring ng pagtulong at pagsasakripisyo sa kapwa ay isang paraan na rin ng pagpupuri sa Diyos. Meron pa akong dalawang dagdag na talata na babasahin. Ang una po sa Colossians 3:23. Sabi doon, kahit ano ang ginagawa nyo, gawin nyo to ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagsiserve at hindi sa mga tao. Sa 1 Corinthians 10:31, ganito din na sinabi, kaya nga kung kumakain kayo o umiinom o kahit anong ginagawa nyo, gawin nyo ang lahat ng yon para bigyan ng honor ang Diyos. So dahil sa mga talatang ito, makikita natin ang kaibahan ng gumagawa lang ng trabaho sa isang taong naglilingkod sa Panginoon. Maraming iba't ibang tao ang pwedeng gumawa ng mabuti, pero ang taong naglilingkod ay nagbubukas ng kanyang dalawang kamay sa Diyos upang ipagkatiwala na gamitin ng Diyos ang kanyang buhay bilang kasangkapan para sa ikabubuti at ikagagaling ng iba. Ito rin ay pagtitiwala ng sarili sa Diyos, na ang kanyang kahinaan, takot, pangamba at kakulangan ng kaalaman ay palitan ng Diyos ng lakas, kaalaman, paghahanda at kahinahunan. Kaya po, ang mga frontliner na umaasa at nagiging daan sa kagalingan ay nagpupuri sa Diyos habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Yun po yung sinasabi sa Matthew 25 na binasa natin kanina. Kaya po kung kayo po ay nasa ospital ngayon, mga frontliner, ay pwede nyo pong intindihin na ang inyo pong hanap buhay ay para ng pagsamba sa Diyos. For the glory of God po. Letter A, assist. Kaya nga po sa panahon ng krisis, ang tungkulin ng church ay para suportahan ang mga frontliners. Paano natin may papakita ang ating suporta? Una, stay at home. At siguro alam nyo na rin kung anong susunod na sasabihin ko. Magsuot ng face mask, dali ng quarantine pass paglalabas at mag-social distancing. We should also pray for our frontliners dahil nasa kamay nila ang kamay ng pagpapagaling ng Diyos. Kasabay niyan, pwede rin po tayo magbahagi o tumulong sa donations o kaya naman mag-volunteer tayo na ibili natin yung mga kapitbahay na hindi makalabas. Ganun po yung ilan yung mga kapitbahay namin ni Mami ay sinsama na ibili rin po siya. Kaya po salamat din po sa inyo. Pwede rin natin gamitin ang social media para i-encourage ang ating mga kababayan. Lahat po tayo ay apektado talaga at kailangan po natin yung pong mayroong magbibigay rin po ng lakas sa atin kasi we are social beings, no? Social beings. At maging positive po tayo sa ating pong mga naglilingkod po para po gumaang at maging maginawa rin po ang kanilang pagtulong sa iba. Pero sana wag nyo rin pong kalimutan ang mga nasa kalsada, yung pong mga walang matirahan at walang makain, yung mga natrap po na mga naghahanap buhay sa Maynila
pero hindi po nakauwi dahil po dun sa community quarantine. Opo, wag po nating maliitin ang aspeto ng panalangin, mga kapatid, sapagkat ito po yung paraan para kumilos po ang Diyos sa buhay po ng mga tao. At yung sa sa swab, yung B is believe. Naniniwala po ako na malalagpasan po natin ang krisis na ito. Kayo po ba? Amen po. Ang temang pinanghahawakan natin ay bayanihan, we heal as one. Gusto ko rin ang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao po ang gawa. Ramdam po nating lahat na tayo ay maharap hindi lang sa problema ng sakit, kundi pati sa gutom. Kung paano tayo makakapagsimula muli pagkatapos ng krisis na ito. Dahil nasa quarantine ang marami sa atin, nag-aalala tayong lahat kung paano makakagawa kung nakakulong lang tayo sa ating mga bahay. Gusto ko pong mapanghawakan natin ang isang salita, yung pong word na hope o pag-asa. Ang pag-asa po ay marunong lumingon sa nakaraan. Ang Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, siya ang gumagawa ng himala at nagbigay ng lakas sa mahihina. At kung patuloy nating aaralin ang salita ng Diyos, makikita natin na sinamahan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod sa kanilang mahihirap na kalagayan, minsan tagutom, minsan pag-uusig, minsan pati sa pagharap sa kamatayan. Ang paglingon natin sa nakaraan ay paraan din kung paano natin kaharapin ang mangyayari sa susunod, sapagkat naniniwala tayo na kung ang Diyos ay mabisa na kumikilos noon, pwede rin natin pong pangawakan na siya rin ay kikilos para sa atin sa mga darating na araw. Para po sa ating mahal na mga frontliner, hindi po mawawala ng kabuluhan ang inyong pagsisikap at sakripisyo. Kaya po nagpapasalamat kami sa inyo na nababalitaan naming parami ng parami ang mga taong gumagaling. Prayer po namin na gumaling ang lahat ng inaalagaan ninyo na may sakit, pati ang mga frontliners din po na nahawa rin po at sila rin po ay inoobserbahan. Pagalingin po kayo ng Panginoon at ingatan din ng Lord at tugunin po ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ninyo, pangangailangan po ng ospital at maging ng ating bayan. Ulitin ko po yung swab. S means sacrifice for the sake of others. W is worship in the form of healing and service. A, assistance from the church. And B, believe that we can overcome the pandemic. Mahalaga pong maniwala tayo na matatapos din ang sakunang ito at mapagtatagumpayan din nating lahat. Laban lang tayo, mga kababayan. God bless you po. Salamat po sa mensahe ng Panginoon.